Good day everyone. Today we are going to discuss an interesting topic which is canoeing. But before we delve into this topic, let's play a game. So, let's proceed in the nature and background of the canoeing. So, ano nga ba ang canoeing? Ang canoeing ay isang uri ng bangka o mas ginagamit natin or nakikita natin sa mga river o sa mga dagat. So, tanong lang, nakasakay na ba kayo or naka-experience na ba kayo na sumakay sa bangka? So, di ba? Halos lahat naman, pinaka-common is nakasakay na tayo or kahit papano is naka-experience na tayo. So, ang canoeing ay hindi lang mas ginagamit sa mga transportation para makapunta tayo sa mga malalayong lugar. Ang canoeing din ay pwede rin maging entertainment or which is ginagamit na natin siya ngayon para sa mga sports. So, the canoe originated from the carried word canoe, which is dug out. Ang kano ay gawa sa mga kahoy. Ang ginagawa nila dito is sinusunog nila yung gitna. So, nakakita na naman tayo ng mga bangka, di ba? Ganun yung itsura niya, kaya may butas siya sa gitna, is sinusunog nila. So, sa paggawa ng kano, tumatagal ito sa loob ng 28 days or mas tinatawag na 1 moon. Yung mga taga North American Indians, mas kilala yung gawa nila sa mga kano. Kumbaga sila yung expert doon na gumagawa ng kano. Tapos, gawa ito sa mga wooden ribs or yun nga yung mga kahoy din. Tapos, the oldest known kano is tinatawag din na Pesay Kano at matatagpuan ito sa Netherlands. So, nabuo ito between 8,200 BC and 7,600 BC. So now, I'm going to discuss the basic parts of the canoe. So first is yung yoke. Makikita natin yung yoke doon sa gitnang part ng canoe. And ang purpose ito is it allows the person's shoulder to rest while carrying the boat upside down. And next is yung thwart. Makikita naman natin yung thwart doon sa bandang gitna pero magkabilaan siya. So ito yung sa gitna yung yoke and sa magkabilaan naman yung thwart. So ang purpose naman nito is binabalance niya yung kano so that we can prevent yung pagkatumba and yung pagkataob ng kano. Next is the stern. Makikita naman natin yung stern dun sa bandang dulo ng kano. And it helps naman ito para makontrol ng canoeist kung saan siya kung saan direksyon pupunta. And next naman natin is yung bow. Kung ang stern ay makikita natin sa bandang dulo, ang bow naman is makikita natin sa bandang harapan. And pareho lang naman sila ng purpose ng stern is yung para maayos yung direction kung saan pupunta yung canoeist. And next naman natin is yung gunnel. Ang gunnel naman is makikita natin ito sa gilid ng kano, as in yung gilid talaga niya. Ang gunnel naman ay nagsiserve siya bilang suporta while sasakay ka doon sa kano. Kunyari, pag sasakay ka galing siya sa shore or sa kung saan man, ito yung doon ka banda hawak para hindi ka mahulog doon sa kano. And lastly naman is yung seat. We have two seats, which is yung bow seat and yung stern seat. Magkadulo, tsaka yung harapan. And dito naman yun umuupo yung mga canoeists. Since alam niya na yung basic parts ng canoe, di-discuss naman natin ngayon yung health benefits nito. So, since yung canoe is a low to high intensity level na activity, is na madami siyang naidudulot na health benefits sa atin. Which is, first is nakakatulong siyang maging healthy yung heart and lungs natin. Then, nakakatulong din siyang maging maayos yung paghinga natin or pagdaloy ng oxygen sa atin. Then, nakaka-develop din siya ng muscular strength or muscles, lalo na sa shoulder, chest, and arms.
And minsan, nakaka-develop din siya ng flexibility natin. At ngayon ay dumako naman po tayo sa equipment of the canoeing, which is paddle. Ang paddle po ay ginagamit sa pag-usad ng isang bangka at meron po tayong dalawang uri ng paddle dito, which is ang ginagamit sa karaniwang bangka is single-bladed paddle and for kayak naman po is double-bladed paddle. And meron po tayong iba't ibang uri ng paddle. Kunyari, masculine ka, pwede rin pong yung gamitin mo paddle is malaki. Depende po sa physique mo. And now, let's proceed to the process and procedure in doing the canoeing. Tandem canoe. Ano nga ba ang tandem canoe? Bago kayo sagutin, tandem. Kailangan natin ng dalawang tao dito. Kaya nga tinawag na tandem. Dalawa. Wala naman tandem na isa, diba? Tandem canoe is a ship for two paddlers. Ang unang kailangan natin gawin ay ilagay ang sagwan sa dulo ng bangka. Pangalawa, ilagay ang kalahati ng katawan ng bangka sa tubig at ang kalahati naman ay sa buhang. Ang isa sa tandem na tao ang maghahawak sa dulo ng bangka para hindi ito alunin. Pangatlo, ang isa naman ay papasok sa bangka ng maingat papuntang unahan at uupo dun sa unahang part ng bangka. Pang-apat, para yun mangyari lahat, kailangan pahawakan ang gunwales. Entering from the dock. Kapag papasok po tayo mula sa dock o yung tinatawag na pantalan, pareho lang din po ang ginagawa nito katulad ng sa canoe. Ngunit, mas mainam na panatilihing pahalang or pa-horizontal ang bangka pagpapasok na po tayo sa pantalan. Pagpapasok din po tayo sa bangka, isa-isa po tayong magpapalitan sa paghawak nito ng maayos. Tapos po, lagi po nating tatandaan na ilagay sa dulo ng bangka ang sagwan na maaabot ng ating kamay para po kapag instead na gumalaw or may mangyaring kung ano, madali po tayong makakapagsagwan. And kapag lalabas na po tayo, baliktarin lang po natin yung pagkakasunod-sunod nito. Second, learn the correct posture in canoeing. So, first po, we need to relax our body so that yung mga muscle po natin ay hindi tumigas or mag-tight. At kapag naman po uupo tayo, mag-lean po tayo ng unti around 5 to 8 degrees. Then, yung back po natin is dapat po straight lang at hindi po natin force. The legs naman po is dapat po nakabend po siya ng slight. Just enough lang po na hindi po tayo para po hindi po tayo magalaw sa pag-upo sa canoe. At remember po na too much leaning forward restricts the lungs capacity po. So, mahihirapan po tayo huminga at madali po tayo mapagod. Third, learn the proper way holding the paddle in canoeing. Kapag po mali ang paghawak natin sa paddle, pwede po mawalan ng control or yung pagsagwan natin, kumbaga. At magiging uncomfortable din po yung katawan natin if mali po yung paghawak natin dun sa paddle ng canoe. Ang canoe paddle naman po ay may isa lamang nga pong blade. At ang tiklip ng paddle ay dapat hawakan ng top hand ng buo na tinatakpan ng paddle pero hindi hawakan ng palibot na to. Ang bottom hand naman ay dapat nakahawak din sa shaft, hindi doon sa throat ng paddle. Fourth, let us learn the basic of making the boat move forward. Ang paddling ay isang technique para mapagalaw ang kano sa water. Maraming ways para mapagalaw ang kano pero mag-focus lang tayo sa isa. Ito ay ang the forward stroke. Ito ang pinaka-importanteng stroke kasi ito ay tumutulong sa iyo para mapuntahan yung gusto mo. And it has actually 3 parts. The first one is catch pace. Ang sinasabi dito sa catch pace ay dapat na gamitin mo yung shoulder mo para sa paggalaw, hindi yung elbow. Tapos yung kamay mo naman nasa shaft ay dapat nasa tamang anggulo at naka-position banda sa water. Tapos yung top arm naman dapat naka-bend slightly at your shoulder level, hindi banda sa mukha mo o kaya sa chest. Tapos yung trunk mo naman o kaya yung boat dapat naka-around 80 degrees pero dapat nakaupo ka pa rin ng maayos kasi leaning too much will make it tire out you faster but slouching will make it harder for you to use your shoulder effectively. I'm here to discuss the power pace. Sa power pace ng canoeing, ito po ay isang malakas na stroke na siyang nagpapausad sa bangka.
Sa itong ito, ipapaliwanag ko kung paano ba ito gumagana. Pag-ikot ng torso ay mahalaga para sa paggamit ng buong lakas ng katawan para sa pag-usad. Hindi ko nakakaalam kung ano ang torso. Ito po ay isang bahagi ng katawan ng tao na nasa gitna. Binubuo ng dibdib, tiyan at balakang. Ang balikat sa gilid ng paddle ay sulong habang ang paddle ay pumapasok sa tubig. Kasabay nito, blade ay tinatanim sa tubig hanggang sa intersection ng blade at shaft. Ang blade ay dapat lubos na nakalubog sa tamang direksyon at angulo. At kapag yung angulo naman ng pagsagwan mo is mali, the blade will slide sideways at tinatawag itong squaring the blade. Kaya dapat maayos yung pagpapaddle natin kasi yung paddle yung nagmumove tong boat, hindi yung water. Para smooth ang pagmamanover ng kano, dapat from the catch pace to the power pace, dapat maayos mo ito maisagawa para makarating ka sa gusto mong paroroonan. Lastly, exit and recovery. The stroke is finished when the body rotation is complete. Yung body rotation po kasi natin is nakahelp po siya para mag-maneuver o mag-stroke ng both doon sa gusto nating paglaba, gusto nating pag-exitan. So at exit, the blade moves out of the water to the side. The top hand is still high and the bottom elbow is bent to lift the blade. Take blade forward for the next stroke. The blade should be kept close to the water to avoid catching wind para po yung way po ng paglabas natin is po forward lang kasi po pag na-catch po natin yung wind, pwede po tayong imbis na pa-forward is pa-atras po tayo. Before po tayo mag-canoeing, these are the things that we should remember. First, check the weather condition. Para po maging safe po tayo, we need to check the weathers para po malaman natin or maging aware po tayo kung may bagyo po ba or sobrang init po sa labas so that makakaiwas po tayo sa harm or injury man na kahit ano po. And second, always plan ahead. This includes studying the river map ahead of time. So even po naman na nasa water po tayo, pwede pa rin po naman tayo mawala. So kailangan po natin aralin yung lugar na papalautan natin. And third, never forget put things in waterproof bags. So just in case po na tumaob yung boat or yung cano, at least yung things natin is secured, especially yung mga electronics devices natin, katulad ng radyo, flashlight, and yung mga cellphones. And fourth, orientation. Orientation given by facilitators or leaders are important. They tell you the rules and regulation and safety procedure. So before po tayo mag-canoeing, we should attend orientation para po maging aware po tayo and we have a knowledge in case na may mangyaring masama. And lastly, equipment. Equipment should be tried and always checked and try on new things or unfamiliar things and ask on the proper way of using it. To make sure po na gumagana yung mga equipments na gagamitin, we should try it first and check it. And if hindi naman po kayo familiar, we should ask how to use it para maging aware and ready po kayo. Para kapag may mangyaring masama, alam niyo na po yung gagawin niyo. And that's it. This is the report of Group 2. We hope that you enjoy our report and thank you for listening. Bye!